Hello, good morning! Welcome back naman sa aking YouTube channel, ang Backyard ni Edith. Magbablog ako ngayon ng aking pag-harvest sa talong. Next is magbablog ako ng tungkol naman sa aking pagtatanim. Kung paano namin i-prepare ang aming mga tanim, pero mga next pa yun kasi kailangan pa namin harvestin ang aming watermelon. Mapakinabangan kasi nga noong last week is super lakas ng ulan dito. Ayan, yan. So, siguro mga 2 weeks na lang to mag-harvest na kami. Ay, survive hindi sana mapulok dito. Oh. Ayan, tignan nyo. Nagkaputik-putik talaga siya. Kasi nga nalampasan ito ng tubig. Buti na lang talaga. Thank you Papa God, kasi hindi siya namatay. Alaga ito mula sa aming puso. Ayan. Pero naman maliit-liit pa. Talaga nilang bunga mga backyard. Tapos dito ay mag-iikot-ikot pa din ako. Ayan, ito pa. Ayan, grabe, ang dami na talaga niyang bunga. Naku, abang-abang talaga kayo mga sopi, ha? Kasi lalo na yung mga malapit dito sa aming area, talagang kailangan yung bumili ng aming watermelon. Ayan, ito talagang laki-laki na. Super laki na talaga. Grabe, nakakatuwa na. Ayan, dito pa. Punta pa tayo dito. Kasi kailangan natin mag-ikot-ikot, pero ang hirap, grabe. Kasi nga talagang, tignan nyo, yung mga damo talaga ang lalaki na. Kasi hindi ko na talaga ito nadamuhan, din na kinaya ng aking schedule. Ayan, meron na namang bunga, Ayan, diba? Ang laki. Hindi kasama pang damo. Okay lang yan, mga ka-backyard. At least, ito na ang katotohanan. Meron na kaming mga harvest. Buti na lang talaga, hindi siya nasira ng super lakas na ulan. Akala ko talaga wala kami mga harvest. Pero thank you Lord. Kasi napakabait mo po talaga sa amin at hindi nasira ang aming tanim. So, ay nako, ang hirap talaga. ang hirap maghanap ng paano na lang kaya ito pag mamimitos na kami, no? Paano kaya namin mahahanap dito ang kanyang mga ang kanyang mga, ay nako, mga bunga na ano pa talaga yung aking lalamunan, mga ka-backyard. Kasi diba, alam nyo naman na naglaban sa pageant yung aking anak. Sus, grabe. Nagsisigawan kasi kami. Kaya yun, talagang nagkakarat-karat ang aking lalamunan. Kaya pasensya na kayo, ha. Ayan, dito. Ang hirap talagang ang hirap siksikan kay damo. Kaya ang hirap hanapin ang mga bunga ni watermelon. Grabe. Ito, asan kaya yun yung pinakamalaki? Sabi ni Danny meron daw malaki na, pero okay lang, mga na daw yun lampas na 5 or 6 kilos na, ha? Saan kaya yun banda, ha? Pero okay lang yan, at least natutuwa ako kasi ang daming bunga, diba? Saan? Ayun, mayroon siyang tinuturo. Saan banda? Tingnan natin yung malaki. Ayan. Super sweet ito. Kasi ito ay sweet 16 ang variety. Ayan, grabe lang talaga. Hindi ko to inaapakan yung yung kanya mga vine. Ay, ito, meron pa ditong laki. Naku, ang dami. Ang dami na talagang ang dami na talaga. Ayan, Wait lang, natatakpan ng camera ko. Ayan.
Lalaki na talaga. Grabe. Asan banda yon? Asan banda? Tignan ko. Tignan ko. Dali lang kasi nililinis-linis ko mga kabackyard yung ano kasi nga masisira yung watermelon pag naapakan ang kanilang vine. Kaya ayun, medyo hirap-hirap na hirap akong maglakad. So, ayan. Ito. Nakakatuwa naman talaga. Ayan. Wow! Wow! Ang laki-laki na talaga. Grabe. Thank you Lord talaga. Grabe. Ang laki na. Malapit na itong mahinog. Super laki talaga. Naku. Ayan. Nakakatuwa talaga. Grabe. Buti na lang. Kasi pag itong aking bodyguard mag-asikaso. At least ngayon, alam nyo na March 1 ngayon ay March 1. So siguro mga 1 week na lang or 2 weeks meron na kaming makakain na watermelon. Mga suki, bili-bili na kayo. Sige. Hello mga kabackyard. Ito, nandito naman tayo sa aming munting kalabasa. Itong aming kalabasa is ano lang to, nag-iisang puno lang ito pero believe or not, grabe ang bunga, ang dami. Ayan, natin ha, isa, dalawa. Ito pala ay naharvestan ko na ito noong araw ng poblasyon. Oh, ito pa. Pero ito, hindi ko alam bakit nagkaganyan siya. Para siyang ano sabi niya. Pero okay lang yan, lalaki pa din yan. Ilan na, 4 na. May isang puno lang ito. Mga kabakyard ha, pero grabe, ang daming bunga. Ilan na ang harvest ko dito. Try lang namin to kasi mga nakaraan is hindi kami nabubungahan ng ano, ng tawag dito, kalabasa. Hindi ko rin alam kung bakit talbos lang siya ng talbos. So ngayon, nag-try na naman kami ulit. Kaya ito, awa ni God, binigay niya na rin ang bunga. Ayun, asa na kaya yung iba? Marami pa ito dati nakaraan eh. Hindi ko na matandaan kung saang area. Kasi ano, naghalo na siya dito sa may ano eh, sa may watermelon. Pero okay lang yan. Kasi parehas naman kasi silang vines, so nagsalubungan na. Kaya ayan, meron pang watermelon na maliit oh. Ayun oh. Kita nyo oh. Dumi ng aking paa. Ayan, o diba? So silip-silip naman tayo dito sa ating mga ano, mga manok. I-update ko din kayo dito pag ano, mamaya magpapakain. Ayan oh, hindi lang sila masyadong maklaro. May mga ano na sila. Ano na sila mga pa-isa-isang mga egg. Pero ano kasi ito may net oh. Net. Kaya ano, hindi masyadong maklaro. Ito naman ang aming bantay, si Brownie. O, diba Brownie? Kumusta ka na Brownie? Ayan, matapang na yan. Tapos, dito update ko kayo dito sa aming mga manok na native. Ayan. Ayan sila. Oh, ayan, nakakulong sila paano? Kasi pag hindi sila ipangkulong is masisira ang aming mga tanim. So ayan, nandyan sila sa kulungan. Tayo saglit dito sa aming ano, medyo magulo pa. Ayan o, kumakain sila. Katatapos ko lang kasi magpakain ng mga layer. Ayan, update ko lang sa iyo. Kumakain-kain kaya. So dito na tayo sa harvest time ng talong. Ito pala is, kayo na lang ang magkukumpara ha. Ito is, pinuno ko ito ng compost. Ayan, pinuno ko ito ng compost. Ayan, ganyan ang kanilang mga bunga. Ayan. Ayan. Ganyan sila kakapal, mamunga. Tsaka ganyan kalalaki ang kanilang mga bunga. Masilaw na kasi nakasarap sa araw. Ayan. Siguro pag-alap lang focus. Ayan, o ganyan sila ha, kapal ang bunga. Tapos ang kanilang dahon is magaganda talaga kasi nga binuhusan ko to ng isang sakong compost na ano, yung galing doon kila kuya, galing sa ano yun, process ng barangay poblasyon. Ito, papakita ko sa inyo ha, ang compost. Ayan, ito.
Ito nakasako-sako yan. Ito mga compost. Ito ang laman niya. Ayan. Ay nako, hindi makita. Ayan o, mayroong konti. Ayan siya, itim na itim. Tapos update ko rin kayo ito. Binuhusan ko rin ito ng compost kung alugbati na to. Kaya naging ganyan na rin siya katataba. O diba? Kaya napakaganda talagang gumamit ng organic fertilizer. Organic fertilizer. Ayan. Ito galing ito kay Kuya Birds na mga kasi nga parehas kami mayroong mga layer na manok, so marami kaming naiipon na mga tae ng manok. Ito ayan, ito na yung hindi ko binuhusan ng organic na galing kila Kuya, pero meron din itong meron din itong mga organic na yung tae lang ng manok na hindi namin na-process, yung lang siya, yung pinabulok lang. Ito kailangan ko na talagang damuhin ito. Ha-harvestin ko ito ngayon. Ayan. Ang kaibahan is medyo maputla ang kanilang mga dahon. Ang tawag dito payat siguro. Payat. Ayan, pero marami pa rin siyang bunga. Ayan, noong nagbaha talaga is mayroong mga namatay-matay na mga pa isa-isa. Ayan, ito. Hindi ko ito nalagyan ng organic na galing doon kila Kuya. Ayan. Yun namatay siya sayang, pero okay lang, hindi lang naman ilang puno lang yung mga namatay. Ayan, i-compare nyo na lang ha. Dito ako mag-harvest ngayon. Ayan, good morning. Ito na, naka-harvest na ako ng gulay. Kunting gulay lang muna to kasi hindi ko inuubos lahat kasi nga inuunti-unti ko lang para yung lang, laging presko na gulay ang display ko sa aking harapan ng tindahan. Ayan. Ayan, so sana ang aking mga suki balik-balik magbili para ayun Nora. Ito na yung hiling mong magtanim ako ng ganitong gulay noong mga nakaraang taon. Ayan, ngayon meron akong ibibigay sa iyo na gustong-gusto mong patola. Ayan, tingnan mo. Palalakihin ko lang po ito ha. Dadating ko dyan sa'yo. Yan. Lupa talaga Tanggalin ko na lang kasi nakakasira ito. Ayan. Binaha kasi ito Grabe. Buti na lang talaga hindi siya nasira. Ayan. Ayan Tingnan nyo nagpangit yung kanyang dahon. Hindi ito ganito yung kanyang dahon. Pero noong binaha na siya, nababad kasi siya sa tubig, mga kabakyard, ayan, ganyan ang nangyari. Pangit ng dahon nyo, tignan nyo, para na siyang nangulot-ngulot na. Sayang nga matagal-tagal pa sana ang buhay nito. Kasi ang gaganda nito nakaraan, ang lulusog talaga. Kasi nga, kita nyo yan guys, puros yan, compost yan, tae ng mga manok. Tapos, aside sa tae ng manok, yun nga, naglalagay kami nung galing sila, galing sa barangay poblasyon na i-process na. Bagong tanim na okra, ayan, nawiran na yan yung yung magkabilang gilid niya. Gitna na lang ito, tingnan nyo, puro damo kasi nga nabisi talaga ako, hindi ko pa maharap-harap magdamo. Dapat nagdadamo na ako nung nakaraan, kaso may mga lakad na tapos mamaya may lakad na naman ako, hindi ko na naman madadamuhan, puro na lang puspon. Doon sa kabilang area, yun doon ang medyo maluang area ng gulayan, pero ang tinanim naman namin doon is munggo, okra at kalabasa. Ipapasyal ko din kayo doon minsan. Ayan, pero ngayon hindi pa pwede doon
vlog kasi nga grabe talaga ang tataas na ng mga damo, pero iba-vlog ko siya na may damo pa din after para makita niya naman din. Ayan, sige, ito na, magbababay na ako. Ito pala is mga ano, ang aming taniman is merong mga nakatanim na saging. Napapansin nyo ba? Saging at niyog yan. Habang may tanim na saging at niyog, tinatamnan din namin ng mga sari-saring gulay. Ayan, may mga prutas din yan dyan. Ito dito, area na to ni, ni Kuya Bolter. Ayan, marami siya dito mga tanim. Ayan, oh. Ako naman is nakikitanim na ako dito sa area niya ng gulay kasi sayang hindi. Ayan, oh, maluang kasi, oh. Ayan, may mga tanim na siya dito, mga prutas. Ito, mga langka. Sari-sari ito, basta ang dami din. Ayan. So, okay. Sana ako kayo magsawang magsubaybay sa aming, sa aking mga vlog. Sige, sige. Bye-bye.